dito sa TV5. Kanina po, sabi ni Ate Marisa, hindi niya alam ang tungkol kay MJ at inamin nga ni MJ na sila ni Mang Angelito November 2010. Paano naging kayo? Saan kayo nagkakilala? Sa lugawan po ng in-offer niya po ako doon na pumasok sa... Papatulang Mas maganda naman kasi ako sa'yo dahil galing ako ng... Nag-forward ako ng lugawan. So nagtitiis lang ako doon para as no as possible na makapagbigay ako ng pera sa asawa mo na pangtustos ng anak mo. Bagay sa'yo, magbayad na lang para may pumatol Okay, sa'yo. paano kayo naging malapit ni Mang Angelito? Ano bang tawag mo sa kanya? Anong palayaw niya? Be, Be! Paano kayo naging close ni Behe? lagi ko po siyang siniserve sa pag tuwing kakain po siya ng lugaw. Minsan, Nabanggit pa niya sa'yo kung may mga anak siya, may asawa siya? Wala po siyang binabanggit. At sabi niya sa akin, matandang binata po siya. So, Wala siyang bahay. gaano katagal bago naging super close kayo? Mga At 6 masasabi mong kayo na, parang ganon? 1 week lang po. 1 week lang. Okay. So, after 1 week, kayo na, nag-something-something na agad-agad? Yes. So, after noon, maayos naman yung pagsasama nyo. Maayos naman po. Kailan mo nalaman na meron palang anak, itong si Behe? Nung nalaman ko na lang po na ang sabi niya sa akin, may sore eyes po yung mata niyang kabila. Nung nalaman kong hindi pala totoong sore eyes, talagang may tama na yung mata niya. Na-aksidente pala siya. Na-aksidente pala. Oo. Doon ako nag-inquire sa Camarin, Caloocan. Doon sa pinagtatrabahuan Yes. niya, kung anong informasyon tungkol sa kanya. Hindi Nag-imbestiga naman- ka. Nag-imbestiga po ako Anong na... nalaman mo sa pag-iimbestiga? Hindi naman po totoong nagkaroon siya ng sore eyes. At mayroon po akong nalaman na may asawa siya at yung anak, 5 ang anak niya, bukod pa dun sa 3. Kinumpronta mo siya tungkol doon. Opo. Anong sabi niya? Hindi siya nagsabi ng totoo sa akin. Pero Sabi kahit ko, nangyari tinanggap ko yun, pa rin po. tinanggap mo pa rin. Tinanggap ko pa rin po. Ang tanong, sa palagay mo ba, seryoso si Mang Angelito sa'yo? Hindi ko lang po alam. Okay. Kailan Kasi- naman nangyaring may inday na pumasok? January 23 po. Oh. Ito lang 2000. Paano mo nalaman ang tungkol kay Ate Inday? Nagkwento rin po to sa akin. Magkakilala kayo? Hindi po, nung kumain po ako doon sa lugawan. Oh. Madalas po siya. Kasi yung mahal ko, nagkwento sa akin. Magkakilala talaga yung mga makakate. Hindi ko siya kilala. kilala. Yung makakate. Sa katunayan, Kilala namin, hindi kami aamin. Dahil wala sa naman akin kami niya dapat nagpaparelax ng buhok. Parang Nako. pinag-aagawan nyo ah. Bala ko pa nga kasi, ipapariban yung buhok niya. naiintindihan namin siya eh. Ikaw hindi ka marunong makaintindi. Marunong ka mag-ayos sa sarili mo. Hindi ka Dapat hindi ka iwanan. papalitan. Dapat hindi kayo nangungonsinte. May maliliit na anak Ang yun. tanong ko, Ate Binibigyan ka nga Inday. namin ng asawa mo eh, kahit paano. Bakit alam ko ba na may anak ka? So, Ate Alam ko ba na may Inday, anak siya? nung nalaman mo, sandali lang, MJ. So, nung nalaman mo, Ate Inday, na may MJ, okay lang sa'yo. Okay lang po. At nung nalaman mo, MJ, na may Inday, okay lang din sa'yo. Okay lang po. Paano pero kung ibang Becky? Hindi naman po ako papayag. Bakit? Kasi po, bakla na nga po ako, binabakla pa po ako ng isa kong, kapwa kong bakla. Bakla na nga ako sinila. Sa palagay mo, Bakla pa ako. MJ, gaano kasaya si Mang Angelito sa'yo? Masaya po siya pag time na nagsasama kami o pagdating Kung ng... masaya siya, bakit naghanap pa ng Inday nga? Kasi nung nalaman ko, parang hindi, nawalan ako ng unting gana sa kanya. So 100% napunta ng 25%. Oh, ganun ang laki ng binaba, ah? Laki po ng binaba. Oo. Pero pagka naga-something, Pag nagano po kami, 100% kasi po kami. Balik na. Ang Yung babago asawa nyo. mo kasi, hindi ko malaman kung bakla niya ako rin siya. Bago. Para may karamdaman, may kasarapan. Mga Diba? baboy. ang tanong ko naman, Ate Inday, derechahan, hindi ka ba parang kinabahan nung nalaman mo na may Becky kang kaagaw kay mahal mo? Mas magaling naman siguro ako kay Becky niya. Oh. Kasi ako, magkakaanak ako sa kanya, siya hindi siya magkakaanak doon. Sa palagay mo ba na pag nagkaanak ka kay Mang Angelito, magtatagal kayo at Proud pa siya, magiging proud. matibay ang pagsasama nyo?
Nasa sa kanya na po yun. Basta ako, kung sakali kami magkaanak, bubuhayin ko para sa kanya. Abay, Doktora, unahin po natin itong problema ni Ate Marisa na siya po ay pinipilit ng kanyang mister na sila ay magtalik at parang ang pakiramdam niya ay dapat hindi na kasi 5 anak na, hindi mapaaral. Pero syempre, iniisip din po niya yung kanyang obligasyon. Paano po ba yun? Basically, Chang, kasi yung mga edad nila, lalo na itong kay Angelito at saka itong kay Ate Marisa, ang tendency kasi medyo nagkakaroon ng tinatawag nating hormonal imbalance. Dahil ito yung start ng mga premenopausal at saka yung pre-andropause. So pag yung mga nasa ganong estado, doon nagkakaroon ng sinasabi na natin na sumusobra kumisan yung libido ng isa at yung isa naman ay medyo bumababa. Unang-una, no, siguro, dapat mong isipin dito, may mga pagkakataon kung siya ay nasasobrahan, pwede naman na itong kanyang yung libido ay mababa, ay bumaba, at ikaw naman, pwedeng itaas. Paano yun? Kumisa sa mga pagkain kinakain natin, hindi kinakailangan na sabihin yung mamamahalin yung pagkain para mag-induce ng aphrodisiac at saka yung anaphrodisiac. So parang sinabi mo na ikaw, ate, pwede kang kumain ng maraming mani, yung nuts, kasi yun talagang aphrodisiac ang mani. Ilabas ang mani! Wala pa ba? Wala pa, Dok. Mag-order pa lang. Tapos, alam mo, ito namang isa, itong si Kuya naman, pakainin mo ng maraming taho. Kasi alam niyo sa babae, ang taho. Taho. Oh, dahil kasi ang sa babae, ang taho, nag-i-increase ng estrogen level. Aha. Kakain ka ng... So, kailangan si Mang Angelito pakainin ng taho? Ganun ba Ay, yun? mga ganun. Kumbaga sa ibabalanse natin. Ibabalanse. Oo. Kasi may mga Oo, pagkakataon oo. na hindi natin alam, yung nakakain natin, actually nakaka-induce or nakaka-reduce nung tinatawag nating So, ang libido. babae dapat umiwas sa taho? Ganun ba? Hindi, ang babae nga nagtataho. Nagtataho ang Oo, babae. kasi i-increase ang estrogen level. Naku. MJ, sabi ni Inday, sila daw ni Kuya Angelito kung magkita 3 times a week. Kayo, 1 week po. once a week. Bakit ka pumapayag na 1 beses lang sa 1 linggo? Kasi sulit naman po 24 hours naman po kami. Kasi po, Bakit hindi mo kinakaya, Hans? Wala akong ganyan. Abay, bakit nga ba hindi niya naintindihan ang asawa niya nung sinabing, teka lang muna, ay hindi na muna tayo dapat mag-anak, so wala munang kalabitan. At bakit kailangan pa niya ng 2 kalukadidang? May babae na, may Becky pa. I'm sure meron naman siyang dahilan. Ano kaya ang kanyang paliwanag? Narito po, si Angelito Boyet Adona. Pasok! Sandali lang po, Ate Marisa. Sandali lang po. May kasalanan yan. Ikaw may kasalanan, wala akong kasalanan. Yan kasi nagbibigay eh. Diretso ang tanong, Kuya Angelito. Kayo po ni Inday? Po, meron po kami relasyon po niya. Meron po kayong relasyon ni Inday? Apo, may isang taon na po kami nung January 20, 2011 po. Okay. Kayo naman po ni MJ? Ito naman to, nung November po kami, bali magdadalawang taon na po kami to. Oh. 2010 po. Oho, so mas matagal na si MJ. Mas una ko po siyang naging kalibin kaysa po sa kanya. Okay. Ano naman po ang naging kasalanan ni Ate Marisa, Kuya Boyet? Wala po, kasi sa kanya po, pagka yung galing po ako galing siya sa trabaho, mahilig po ako, malambing ho ako sa asawa eh. Pagka nalambing ko siya. Siyempre pagka nakaigaw ko kami, hindi ko nawawala sa asawa yung ako. Darling, pahingi nga ng isang na pagbigyan, naaway niya ako. Umiinit ang ulo ko. Sabi ko, parang nagsasawa ka na yata. Parang papaitan na ako, mapait na ako na ayaw mo na sa akin. Pero Mang Boyet, naunawaan po ba ninyo na kaya po niya ayaw kasi nga po yung 5 anak ninyo, hindi nga po ninyo Hindi naman madalas ko nabubuhay? po sa kanya hinihingi yun. Kung pagka may paggusto ko lang sa kanya, Hindi nga po, kasi ang kinakatakot po niya, madagdagan pa ang anak ninyo na hindi na naman po masusuportahan. Kaya ang inaano ko po sa kanya, hindi ko naman tulad na binubulong ko sa kanya, binasa ko. Ako, hindi ako nahihiya. Kasi may mga asawa kami. Sabi ko sa kanya, hindi ko ito ilalabas ko to. Kasi iningatan ko rin dumami rin yung anak ko.
Kaya sabi- bakit nga daw nung araw na hindi siya po pwede, pinipilit ninyo? Ay ba hindi kayo daw nakakaintindi? Siguro kasi... Ayaw nga daw po niya magkaanak. Lalaki po ako kasi dala rin siguro ng hilig ko rin, na gusto ko rin po sa magamit, ay ayaw niya talagang pumayag. Malambing lang daw kasi nga si Kuya Angelito at hilig niya. So pag hindi siya pinagbibigyan, init ulo, galit. Nako, sa aming pagbabalik, tanungin natin kung kanino ba siya seryoso. Sa tatlo, abangan nyo ang sagot ni Kuya Angelito. Magbabalik ang Face to Face. Kaya habang minamanicure niya ako, ginigit ko yung single ko niya, sayo niya. Hindi naman nung siya nagagalit. Tapos hiningiti-ngitihan po ako niya. Kaya sabi ko, mukhang may pagnanasa rin sa akin siguro yung babae to. Ligawan ko kaya to, perang ko kaya ng pagmamahal ko. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup,